kayo maglalaban sa ngalan ng Ernest Di Mano. Lahat ng aral ni Maestro Sotero ay tuntuning susundin ninyo. Simula ng duelo. May mga bagong para kay Manuel. Mga taga rito sa Mapolo. Sila hanggang gusto nila. Sabihin mo, pati mga kalabaw nila, ilogro mo. Oo, doblado. Isang manuto ko sa Maynila sa Budeng. Yan yung mga Agnes. Sige, Manuel! Pira! Sige, Manuel! Sino? Amo, dumating ang pangkat ni Beltran. Manuel. Rosado, ilogro mo ulit. 10-4. Ako malaking pera sa atin to, amo. Pwede ba kitang makausap? Pasensya ka na kanina. Dobandis na naman ang dating ko. Paminsan-minsan kasi basos ako eh. Isipin mo lang sana kung paano mabubura sa mga isipan nila yung mali. Tulad nung okay lang kumain ng nakaw o hindi bali na kung lagi madumi ang katawan. Eh kung lilinisin natin, yung mga tao nagparami sa kanila, sa amin. Unang-una, isa-isayin ko sa'yo. Unang-una, si Tambok. Si Tambok, yung nanay niya nagkaroon ng kabit. Pinatigil siya sa pag-aaral. Pagkatapos, ginawa siyang alila. Binububog araw-araw. Tama ba yun? Pangalawa si Loleng. Yung nanay niya sumama sa hapon. Iniwan na lang kung saan. Pangatlo, yan si Antok. Kapapanganak pa lang ha. Kapapanganak. Nabulot sa paketa. Nabulot Loleng doon. Tama ba yun? Mga tao ba yun? Okay. Marumi ang mundo, malupit ang tao. Pero tinutulungan mo na rin lang sila. Lubos-lubosin mo na. Dahil na ako madudukot. Galing sa maliit yung pakakain ko sa kanila. Kalokohan na malaki yun. Ewan ko. Siguro nga huling na para baguhin yung mga paniniwala mo sa buhay. Pero yung mga bata, Karding, hindi ako makakapayag na lumaki silang pareho mo. Palalakihin ko lalatoy-latoy, may natuhod. Para pagsamantala na ibang tao. Si Loleng, hindi ba yan dahil sa maling paniniwala na kahit ipagbilang sa sarili, kumita lang, okay na rin? Anong mangyayari dyan sa mga batang yan paglaki? Magiging mandurukot, magnanakaw, hold-upper, nagpapalaki ka ng mga kriminal? Tara! Alam ko marami ka sikreto sa akin, pero wala akong pakialam doon. Sa maikling panahon na magsasama natin dito, ha? Marami na katutunan sa'yo. Yung mga bata, marami rin, eh. Alam mo, nakakainis man tanggapin, ha? Nakakainis tanggapin, eh. Pero champion ko talaga. Taas ang kamay ko sa'yo. Nagkakagusto na nga ako sa'yo, eh. Mahal na kita palagay ko, eh. Maging sino ka man. Tara, doon tayo.
Tagal mo di nadalaw ah. Buti naman pumunta ka. Miss na kita. Hindi mo ba natatanggap yung mga sulat ko? Matatapos na kasi ako sa medisina kaya lagi akong abala. Siya nga. Masayang nga ako eh. Nakarating ka. Dito na tayo maghapunan. Magpapautos na lang ako. Mag-picnic tayo dalawa. Kumusta naman ang buhay mo dito? Dito? Masayang malungkot. Mahirap na madali. Paiba-iba eh. Pag minsan nga, para kang boteng inaalon sa malaking karagatan. Buong buhay mo na lang ba, Butch? Mananatili ka rito? Hindi naman buong buhay. Gagawin ko lang lahat ng kabutihan. Sa abot na aking makakaya. Para hindi na makabalik dito. Meron ka pa bang dapat balikan sa lugar na gaya nito? Ang mga lugar na to, mga bilangguan at ang mga selda. Ewan ko. Pero ikaw, ano ba nakikita mo sa mga kulungan na ito? Basurahan ng mga latak ng lipunan. Ako rin minsan akala ko. Dito na ang lugar kung saan tinatapon ng mga taong walang kinabukasan. Pero sa panahong inilagi ko dito, nakita ko na meron pa mas malalim na kahulugan bukod sa mga yan. Sa loob ng mga pader na nakaharang, sa likod ng mga reyes na nabubulok, ay ang mga presong pinagalooban ng pinakadakilang kaloob ng Diyos. At yan ang buhay. Isa lang ang buhay. Bukas maaaring wala na ito. Kaya't dapat pagbutihin mo, ingatan mo, at mahalin mo. Ang buhay na pinagkaloob sa'yo ay siya rin pinakadakilang handog na may alay mo sa Kanya at para sa iba.